Our letter sender for today, Q, maalaala mo kaya music, ay galing kay John Benedict Batak. Sabi niyang ganon, hello po, pwede po bang gumawa kayo ng video about sa case ni Kibuloy? Mga tita ko po kasi believer pa rin po niya. Gusto ko lang pong malaman yung perspective niyo po doon sa issue. Nahihirapan na rin po kasi kung intindihin yung nangyayari sa case niya. Salamat po, idol. Alam mo, John, simple lang naman yung problema eh. Kung naaalala mo si Senior Aguila, yung Disney, kulto Disney Prince ng kapihan, yung binibintang kay Senior Aguila, yun din yung ginagawa ni Kibuloy. So kung alam mo yun, alam mo rin yung ginagawa ni Kibuloy, kaso mas nakakadire at saka mas intense. Malakas talaga kulto vibes nitong dalawang to. Pero ang pinagkaibahan lang ni Kibuloy, si Kibuloy mapera at may impluwensya. Marami siyang tropa, like si former President Duterte na mukhang naka-fentanyl araw-araw. At saka syempre yung number 1 senator natin na si Robin Padilla na todo-todo tanggol kay Kibuloy. Siguro mas maganda pakinggan mo na lang. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. So nakakalungkot isipin na yung number 1 senator, voted number 1 senator dito sa Pilipinas, si Robin Padilla, si Mr. Wonderful Tonight ay hindi na siya wonderful sa mga pinagsasasabi niya. Nakalimutan niya na yata yung mga pinresentang witnesses ng nung recent Senate hearing about doon sa mga kalokohan nitong si Kibuloy. Ayan, may isa. Pakinggan natin ng konti para mahimasmasan si Senator Padilla. Ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Kita mo? And by the way, etong witness na to was not in her proper age nung nangyari yan. And hindi lang yun. May mga Ukrainian women din na nagre-reklamo sa kanya. Pakinggan natin. Here, and I said, oh my God, okay. And I massage. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. Let me take you back 2 years ago. Hindi lang kasi first time may nagreklamo kay Kibuloy. As far back as 2 years ago, February 5, 2022, meron na pong reklamo si Kibuloy. Nakaupo pa niyan si Duterte. So alam mo talaga na may ginagawang kalokohan to. Hindi naman yan irereklamo kung napakabait niyan tao eh. And even our President Marcos suggested na malumabas ka na lang, okay? Papakinggan natin ng konti si PBB. Unity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Mismo. Kaya kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, disabihin yan. Exactly, di ba? Kung wala ka namang tinatago, di lumantad ka, sabihin mo sa Senado, sa Kongreso na wala kang tinatago. Bakit pa mo pa pinahihirapan? And ang nakakalungkot dito, mga kamatis, mga kaibigan, miski yung kapatid ng presidente na si Amy Marcos ay pinoprotektahan din tong mokong na to. Pakinggan natin. Tama po bang sabihin, since kailangan nyo ni Sen. Robin ng 8 signatures, you will ask your other colleagues sa Well, I committee? think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng subpoena, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa gano'n. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, malapit na mag-election time. Election time na naman. So, kanya-kanyang epal yan. Of course, malakas pa rin naman yung fan base ng kulto nitong si Kibuloy. Kita nyo nga yung letter sender natin, yung mga tita niya naniniwala pa rin doon. And of course, yung mga tao like itong si Amy Marcos, na mismong kapatid ng Pangulo, ay kakampi miski mali na yung tao. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang. Hindi, mali ka doon, Ma'am Amy. Napakarami ng ebidensya laban kay Kibuloy. And you know what? Wag na tayong lumayo eh. Mismong yung Department of Justice already said na dapat filean talaga ng kaso yan si Kibuloy. Pakinggan natin! Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay
at ilagay sa tama itong bagay na ito. Hindi na naman yata inform si Madam. Madam, ang dami mo ng sablay, yung sa AKAP. Ngayon, eto na naman. Testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At yun nga, di ba? Bibigyan daan yung sa korte, pero haharap muna talaga dapat. Kasi nga, kaya naman gawin yun ng mga kasamahan mo. Bakit hinaharangan mo pa? Di ba? Maganda nga yun, ihaharap siya sa lahat para pakita talaga natin kung ano ang tunay na kulay nitong si Quiboloy. O sige, tapusin mo na yung speech mo, Madam. Hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Makukuha niyo Actually, mas in aid of legislation nga naman talaga yung ganun eh. Kasi look man, it is just showing that no one is above the law. And if yung mga senador at mga kongresista na may kapangyarihan magpatawag ng tao para masaayos yung mga batas natin dito sa Pilipinas, edi that's a good thing. Hindi ka pwedeng umayaw kung gusto mo lang, kung trip mo lang. That is just showing you na patas dito sa Pilipinas. Dapat lang naman talagang managot yan si Quiboloy, dati pa. Ngayon, meron nang pumapalag sa kanya, hindi na natatakot ang mga tao sa kanya, hindi lang bow ng bow. That's a good thing, right? Di ba? Hindi tulad last time na putik, takot na takot yung mga tao kay Quiboloy. Ngayon, tingnan natin kung kaya mo pang ipastop to. Ngayon, alam mo, nagpapastop lang yung mga umiepal na senador kasi nga malapit ng mag-election. Okay, jingle bells ulit. Kwento mo yan sa election time mo. O, yan lang naman yung sa akin for today, mga kamads, mga kaibigan, gege, mga lods. O, alam nyo na kung sino hindi boboto, ha?